Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa awitin pong inyong napapakinggan ay muli pong sumasayang papawid ang programang si Jesus, ang buhay na pag-asa. At kayo po ay nakatune in dito po sa himpilan ng 100.7 Newgen FM. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoon, maging sa lahat ng sumusubaybay sa atin sa himpilan ng 100.7 Newgen FM, maging sa mga sumusubaybay sa atin sa FB Live. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosari. Kami po ang inyong lingkod, Brother Angelo, kasama si Brother Raymar at Brother Chari, na pansamantala nyo pong makakasama sa umagang ito para sa paghahayag ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Isang malamig na umaga sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magsama-samang mag-aral ng mga salita ng Diyos, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Binabati natin ng isang mapagpalang umaga ang lahat ng 63 barangay na nasasakop ng Bayan ng Bulan, maging sa mga naaabot ng frequency ng 100.7 Newgen FM. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, saan man po tayo naroon, anuman po ang ating kalagayan. Naway ang pagpapala at paggabay ng Diyos ay lagi pong sumaatin, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Binabati din natin ang ating mga FB viewers, ang mga nakamonitor sa atin sa ating FB Live. Good morning po, Sister Divine Espela Goyal. Thank you so much for watching. Maging kay Sister Elena Morata Burabo dyan po sa lugar ng Bagong Silang. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ganon din po kay Sister Divine Espela Goyal, Sister Marilyn Ayok. Good morning po sa inyo. Maging kay Brother Marvin Santos, Sister Dolor Quezon. Thank you so much for watching. Sister April Santos and Sister Lani Julian dyan po sa lugar ng Rojas. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig ngayong umaga. Maging kina Sister Sara Galos, good morning po, at Sister Christine Morata Burabo. Thank you so much for watching at sa patuloy na pagsubaybay sa atin pong programang si Jesus, ang buhay na pag-asa. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, at patuloy din po nating ipinag-aanyaya ang mga schedule ng ating pong mga gawain sa United Pentecostal Church, ang mga schedule ng ating pagsamba. Kung kayo po ay napagpapala ng mga salita po ng ating pong Panginoon, malaya po kayong
dumalo sa aming pong mga pagtitipon. Kung kayo po ay malapit sa lugar ng Barangay Iquirino, mga kapatid, yung ating po panambahan dyan ay matatagpuan po sa may paakyat na kalsada ng Barangay Iquirino. Sa paglampas lamang po ng welcome, makikita nyo po ang panambahan ng United Pentecostal Church, at ang gawain dyan ay ginaganap tuwing araw ng Sabado at nagsisimula ng alas 8 ng umaga, mga kapatid. At kung kayo naman po ay malapit sa lugar ng Magsaysay, mayroon po tayong panambahan dyan sa paglampas lamang po ng tulay. Ang gawain din dyan ay ginaganap tuwing araw ng Sabado at nagsisimula ng alas 7 ng umaga, mga kapatid. At kung kayo naman po ay malapit dito po sa sentro ng Bulan, ang pinakamalapit po nating panambahan ay dyan po sa lugar ng Santa Remedios, mga kapatid, sa may tapat lamang po ng Bulan Gymnasium. Makikita nyo po ang panambahan ng United Pentecostal Church, at ang gawain dyan ay ginaganap tuwing araw ng Linggo, at nagsisimula po ito, mga kapatid, ng alas 7 ng umaga. At kung kayo po ay napagpapala ng mga salita ng ating Panginoon at gusto nyo pong makapakinig ng mga live preaching, mga kapatid, ay malaya po kayong dumalo at ilapit ang ating mga buhay sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Good morning din po, Sister Gemma Guelas, dyan po sa lugar ng Santa Remedios. Sister Erlinda Peruelo, thank you so much for watching. Sister Lita Sultan, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Angelita Liguro, dyan po sa UPC Batangas, amen. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon, mga kapatid. So sa pagkakataong ito, ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa ay araw-araw nyo pong napapakinggan sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6 hanggang alas 6 ng umaga, mga kapatid. Praise God. At naway patuloy natin itong subaybayan sa ikalalakas ng atin pong mga espiritual na buhay at ikalalago nito, mga kapatid. At higit sa lahat, mapapakinabangan natin ito sa pagkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako po sa atin ng atin pong Panginoon, kung tayo po ay susunod sa atin pong Panginoong Hesus, mga kapatid. Good morning din po, Sister Laura Gumban, dyan po sa lugar ng Lahong, mga kapatid. At patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon, ang Guan family. Maging binabati din natin, mga kapatid, ang mga kapatiran natin sa Santa Remedios, ang Isiha, Soledad, maging ang Guneo family. Patuloy po tayong pagpalain ng atin pong Panginoon. Praise God. So sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa pananalangin sa umagang ito para hingin ang patnubay at gabay ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Praise God. So sa pagkakataong ito, tayo po ay manalangin sa atin pong Panginoon para hingin ang kanyang patnubay at gabay. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, at dalangin namin ang iyong banal na pagkilos sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na kumatagpo ng amin pong pangangailangan, at dalangin namin na sa pamamagitan ng iyong banal na salita, magbigay ito ng kaaliwan, encouragement sa buhay ng bawat isa sa amin, paalala. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, mga kapatid, malaya po kayong sumabay sa ating pagbabasa ng ating text verse at ilang mga talata, mga kapatid. At magpo-focus tayo ngayon sa buhay ni Haring Saul. Amen. So mahaba-haba itong ating text verse. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, malaya nyo po itong sabayan. In the book of 1 Samuel chapter 8 verse 1 to 7, ganito po, mga kapatid, ang sinasabi ng banal na kasulatan. At nangyari, nang si Samuel ay matanda na kanyang ginawang mga hukom sa Israel ang kanyang mga anak. Ang pangalan nga ng kanyang panganay ay Joel, at ang pangalan ng kanyang ikalawa ay Abia. Sila'y mga hukom sa Berseba. At ang kanyang mga anak ay hindi lumakad sa kanyang mga daan, kundi lumingap sa mahalay na kapakinabangan, at tumanggap ng mga suhol at sinira ang paghatol. Nang magkagayoy, nagpipisan ang mga matanda ng Israel at naparoon kay Samuel sa Ramata. At kanilang sinabi sa kanya, narito, ikaw ay matanda na, at ang iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan. Ngayon nga'y lagyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin, gaya ng lahat ng mga bansa. Ngunit, hindi minabuti ni Samuel nang kanilang sabihin, bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin.
At si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo, sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi itinakwil nila ako, upang wag akong maghari sa kanila. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita at pag-aaralan natin ngayong umaga ang may topic, mga kapatid, na nagsasabing The Lesson from the Life of King Saul. Amen. Ang aral, mga kapatid, mula sa buhay ni Haring Saul. Amen. Praise God. So, Saul, mga kapatid, si Saul ay the first king of Israel sa pamamagitan ng paghiling ng mga Israelita ng haring mamumuno sa kanila, mga kapatid. So, si Saul ay naging hari, it is because of the request, mga kapatid, ng bayan ng Israel na magkaroon ng mamuno sa kanila, mga kapatid. Praise God. So, unlike the other leaders, kasi during that time, mga kapatid, ang Israel ay nililid ng mga judges. Amen. And then, yung leader na itinatalaga ng Diyos, mga kapatid. So, unlike other leaders of Israel, katulad ni Moses, mga kapatid, si Saul ay pinili ng Diyos dahil sa demand ng mga taga-Israel. So, kumbaga, given si Saul by the will or by the human will, mga kapatid. Amen. Dahil sa demand ng mga taga-Israel na gusto nilang magkaroon ng hari, mga kapatid, kumbaga, nahalal si Saul because of personal will ng tao at hindi ng Diyos, mga kapatid. Amen. So, dahil sa yung lahi ni Samuel ay tisod sa mga hukom, mga kapatid, kasi sabi sa ating binasa in verse 3, mga kapatid, sabi dito, ang kanyang mga anak ay hindi lumakad sa kanyang mga daan. So, ibig sabihin, although they were leaders, mga kapatid, kumbaga, hindi lumalakad sa daan, kundi lumilingap sa mahalay na kapakinabangan, mga kapatid, at tumatanggap ng suhol at sinira ang paghatol. Kaya ang naging resulta, mga kapatid, sabi ng bayan ng Israel, kinakailangan namin ng hari na mamuno sa amin. Pero behind that reason, mga kapatid, may pinaka-reason bakit ang bayan ng Israel ay humiling sa Panginoon or humiling kay Samuel na bigyan sila ng hari. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid, ng 1 Samuel chapter 8 verse 20. So dito lang mag-iikot, mga kapatid, ang ating pong lesson sa umagang ito in the book of 1 Samuel chapter 8 sa 1 Samuel, mga kapatid. So ano ba yung reason, mga kapatid, bakit ang bayan ng Israel ay humiling ng hari, aside from they were disappointed sa lahi ni Samuel, mga kapatid, na ito ay lumalakad ng mahahalay at tumatanggap ng suhol? Ano pa yung reason? In 1 Samuel chapter 8 verse 20, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa at upang hatulan kami ng aming hari at lumabas sa unahan namin at ipakipaglaban ang aming pakikipagbaka. Amen. So ito yung isa pa sa reason, mga kapatid, why the people of Israel, kumbaga, nag-request sila na magkaroon ng hari upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa. Kumbaga, gusto rin nilang makisabay, mga kapatid, sa demand o sa uso, mga kapatid, ng mga bansang nakapalibot sa kanila. So sabi nila, bigyan mo kami ng hari, pagdating sa verse 20 ng 1 Samuel chapter 8, mga kapatid, upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa, upang hatulan kami ng aming hari at lumabas sa unahan namin at ipakipaglaban ang aming pakikibaka. So the first reason is pagkainggit, mga kapatid. Bakit nagkaroon or bakit ang Israel nagdemand ng hari? Ang unang rason, mga kapatid, is yung pagkainggit. Amen. So, mahirap na sakit ito sa tao kapag mayroon siyang espiritu ng inggit, mga kapatid.
Kumbaga, kung ano yung nasa palibot sa kanya, kung ano yung mayroon ang kapitbahay, gusto rin mayroon siya. Ganun ang Israel dati, mga kapatid. Nung nakita nila na ang mga bansang nakapalibot sa kanila ay mayroong hari, nagdemand din sila ng hari, mga kapatid, upang mamuno sa kanila at hatulan sila, mga kapatid. So, kumbaga, hindi sila satisfied sa leadership ng Panginoon sa kanila, sa guidance ng Panginoon. That's why they demand a king, mga kapatid. So, ang first reason is dahil sa pagkainggit. Kumbaga, naging alibay nila yung pagkatiso doon sa hari, sa lahi ni Samuel na namumuno sa kanila, mga kapatid, yung mga judges. Naging alibay nila yon para mag-request ng king. Pero yung pinaka-reason talaga is nagkaroon sila ng pagkainggit. Gusto ng Israel na maging tulad din ng sistema, mga kapatid, ng lipunan sa kanila ng mga taga-kalapit na bansa. Yung sistema ng lipunan sa kanila parang katulad din ng mga karatig bansa nila, mga kapatid, na pinamumunuan ng hari. So, sa buhay natin, mahirap kapag tayo ay punong-puno ng inggit, mga kapatid. Amen. Na, kumbaga, wala tayong satisfaction. Kumbaga, ang mga tao, kapag yan ay naiinggit, mga kapatid, ang una-unang motivation niyan is ayaw malamangan. Kaya may mga tao na hindi nasasatisfy, mga kapatid, puro frustration ang nararanasan, mga kapatid. It is because they have the spirit of envy, mga kapatid, or pagkainggit. Amen. So, yun yung rason ng Israel. Gusto nilang maging tulad din sila ng ibang mga bansa, mga kapatid. So, pangalawang rason is ayaw talaga nilang kilalanin, mga kapatid, ang authority ng Diyos sa buhay nila, mga kapatid. Ayaw nila itong kilalanin at ayaw nilang magpasakop sa kalooban ng atin pong Panginoon. Unang-una, ang naging rason nila bakit gusto nila ng hari, it is because gusto nilang maging tulad sa mga bansang paligid sa kanila. Pangalawa, mga kapatid, ayaw talaga nilang kilalanin ang authority ng Diyos sa buhay nila at ayaw nilang magpasakop sa kalooban ng atin pong Panginoon. Sa 1 Samuel chapter 8 verse 7, mga kapatid, ganito po ang sinasabi ng Biblia. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo, sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi itinakwil nila ako, upang wag akong maghari sa kanila. Amen. So sabi ng Biblia, sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig nila. So nung ang Israel ay nagdemand, mga kapatid, ng hari, sabi ng Panginoon, sige, dinggin mo ang tinig ng Israel, sabi ng Panginoon kay Samuel. At sapagkat ikaw ang kanilang itinakwil, hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi itinakwil nila ako. Huwag akong maghari sa kanila. Amen. Itinakwil nila ang Diyos, mga kapatid, upang huwag maghari sa kanila. Yun yung reason talaga, mga kapatid, bakit sila nagdidemand ng hari. Dahil ayaw ng Israel na kilalanin during the time of Saul, mga kapatid, or Prophet Samuel, ayaw nilang kilalanin ang authority ng Diyos, ang guidance ng Diyos sa kanila, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, nung sila ay nag-request ng hari, sabi ng Panginoon, dinggin mo ang tinig ng bayan, sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi ako, upang huwag akong maghari sa kanila. Imagine, mga kapatid, nasa sayo na ang best leader, pero because of your personal will, mga kapatid, willing kang isacrifice ang pinakamainam na bagay just to satisfy your fleshly desire, mga kapatid. Naging alibay lang nila ang paghiling ng hari, pero ang totoo, ayaw talaga nilang magpasailalim sa kalooban ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Amen. So, hindi lahat ng bagay sa atin, mga kapatid, na mga mananampalataya, hindi lahat ng nangyayari sa atin ay kalooban ng Panginoon. Amen. Ang iba nito ay bunga ng personal nating kagustuhan. May mga nagsasabi, mga kapatid, na lahat ng bagay anya sa atin ay kumbaga
na ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi, mga kapatid. Dahil ang ibang bagay na nangyayari sa atin, it is because of our personal will, mga kapatid. At walang nagagawa ang Diyos kundi hayaan na maganap ang isang bagay sa atin, mga kapatid, dahil respetado ng Panginoon ang karapatan nating pumili. Kagaya ng time ni Eva at Adan, may mga nagtanong, sabi nila, bakit anya hinayaan ng Diyos na kumain ng prutas ng pagkakaalam ng mabuti at masama, sina Eva at Adan? Gayon ding alam din niya na pwede nilang ikapahamak yon. Sabi naman na, ibig sabihin nun, mga kapatid, mayroong kakayanang pumili, may karapatang pumili ang tao kung sila ay susunod sa Diyos o hindi, mga kapatid. Kaya yung mga nangyayari sa atin, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, ito ay kagustuhan ng Diyos. Minsan, niluloob ito ng Panginoon, it is because tayo ay naging mapilit. Pumapasok tayo doon sa permissive will ng atin pong Panginoon at hindi yung God's will, mga kapatid. Kagaya ng Israel, nung sila ay nagdemand ng hari, it is from the permissive will of God, mga kapatid. Hindi ito dahil sa God's will. Kasi marami nang namumuno sa kanila. May hukom at nandyan na si Prophet Samuel, mga kapatid. Pero hindi pa rin sila masatisfy. Why? Naiinggit sila sa mga karatig na bansa. And then, ang reason nila is ayaw nilang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Ngunit kasabay sa pagpapahintulot ng Diyos na matupad ang kahilingan ng Israel, nagbigay siya, mga kapatid, ng babala sa posibleng mangyari sa sandaling magkaroon sila ng hari. Ganon din sa buhay natin. So, minsan, yung mga kahilingan natin na minsan taliwas sa kalooban ng Panginoon nangyayari sa atin, bago yan maganap, kasabay ng pagganap niyan, mga kapatid, nagbibigay ang Diyos ng babala. Kaya nga, minsan may mga tao na sasabihin, aram ko naman ngaya yun. Sabihin, masama ang uminom ng alak, alam ko naman anya yan. So, parang sinasabay na, mga kapatid, ang posibleng mangyari. So, may action and then mayroong reaction, mga kapatid. Praise God. So, halimbawa, pinagbawalan tayong, kumbaga, mga lunya kasi mayroong kaakibat itong kaparusahan, mga kapatid. Ang sasabihin ng tao, alam ko naman anya yan, kaya lang sinusunod ko lang anya ang aking puso, mga kapatid. Praise God. So, ganun yung nangyari sa bayan ng Israel. Hindi talaga nila gusto yung kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya gusto nilang magkaroon ng hari. And then, kasabay nito, sabi ng Panginoon, o sige, bigyan sila ng hari. Pero ito yung mga mangyayari sa kanila sa sandaling magkaroon sila ng hari. In 1 Samuel chapter 8 verse 10 to 19, ganito po ang sinasabi ng Biblia. At isinaysay ni Samuel ang buong salita ng Panginoon sa bayan na humingi sa kaniya ng isang hari. At kaniyang sinabi, ito ang magiging paraan ng hari na maghahari sa inyo. Kaniyang kukunin ang inyong mga anak at kaniyang ilalagay sa kaniyang mga karo at upang maging mga ngabayo niya. At sila'y tatakbo sa unahan ng kaniyang mga karo. At kaniyang mga ihahalal sa kaniya sa mga kapitan ng lilibuhin at mga kapitan ng lilimangpuin, at ang iba ay upang umararo ng kaniyang lupa at umani ng kaniyang aanihin, at upang gumawa ng kaniyang mga sangkap na pangdigma at sangkap sa kaniyang mga karo. Ang kaniyang kukunin ang iyong mga anak na babae upang maging mga manggagawa ng pabango at maging mga tagapagluto at maging mga magtitinapay. At kaniyang kukunin ang inyong mga bukid at ang inyong mga ubasan at ang inyong mga alibuhan sa makatuwid bagay ang pakinamabuti sa mga yaon upang mga ibigay sa kaniyang mga lingkod. At kaniyang kukunin ang ikasampung bahagi ng inyong binhi at ng inyong mga ubasan at ibibigay sa kaniyang mga punong kawal at sa kaniyang mga lingkod. Sa kaniyang kukunin ang inyong mga aliping lalaki at babae at ang inyong pinakamabuting bataan at ang inyong mga asno
at mga ilalagay sa kaniyang mga gawain. Kaniyang kukunin ang 10 bahagi ng inyong mga kawan at kayo'y magiging kaniyang mga lingkod. At kayo'y dadaing sa araw na yaon dahil sa inyong hari na inyong pipiliin at hindi kayo sasagutin ng Panginoon sa araw na yaon. Ngunit tinanggihang dinggi ng bayan ang tinig ni Samuel at kanilang sinabi, hindi, kundi magkakaroon kami hari sa amin. Amen. So, sabi ng Panginoon, bigyan ng hari. Pero ito yung mangyayari. So, inilatag ng Panginoon yung posibleng mangyari, mga kapatid, sa bayan ng Israel sa sandaling magkaroon sila ng hari. Sa madaling sabi, mga kapatid, sa 1 Samuel chapter 8 verse 10 hanggang 18, mga kapatid, inilatag doon ng Panginoon yung posibleng mangyari sa bayan ng Israel. At ang pinaka-concept nun, mga kapatid, is kumbaga magiging alipin sila ng hari. Mawawalan sila ng kalayaan, mga kapatid, kasi kukunin ang mga anak na babae upang maging manggagawa, yung mga anak na lalaki gagawing mga kawal, yung mga bakahan, yung mga hayop, mga kapatid, ay kumbaga gagawing pagtatrabahuin sa sakahan ng hari, and then ang kanilang mga ani ay kukunin ng 10 bahagi. So sabi ng Panginoon, ganito yung mangyayari sa inyo kapag kayo ay nagkaroon anya ng hari. Kumbaga, kayo ay magiging alipin. Pero sa kabila ng pagpapaalala ng Diyos, mga kapatid, sa bayan ng Israel, ano ang naging sagot ng Israel, mga kapatid? In 1 Samuel chapter 18, verse 19, o chapter 8, verse 19. Ngunit tinanggihang dinggin ng bayan ang tinig ni Samuel, mga kapatid. Sa kabila ng pagpapaalala ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Samuel sa bayan ng Israel, sa posibleng epekto ng pagkakaroon ng hari sa kanila, tinanggihan ito ng bayan ng Israel, mga kapatid. At kanilang sinabi, hindi, kundi magkakaroon kami ng hari sa amin. Kumbaga, alam nila na mayroong negative effect sa kanila, pero because of their personal will, mga kapatid, amen, nagkaroon sila ng pride sa kanilang sarili. Kumbaga, nakipagmatigasan sila. Sabi nila, hindi, kundi magkakaroon kami ng hari sa amin. Ininsist nila ito, mga kapatid. So sa buhay natin, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, kapag wala talaga sa puso ng tao ang paglilingkod sa Diyos, kahit anong warning ang ibigay ng Diyos sa kanila or ng Diyos sa atin, kapag wala sa atin ang pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, hanggat siya or hanggat tayo ay motivated of our fleshly desire, walang pagbabago na mangyayari sa atin, mga kapatid. Maraming mga tao na alam nila na tama ang paglilingkod sa Diyos at may kapahamakan sa paggawa ng mga bagay na makamundo, mga kapatid. Pero dahil sa tayo ay kumbaga umiiral yung fleshly desire natin, because hindi sila handang magpasakop sa kalooban ng Panginoon, mas sinusunod natin ang personal nating kagustuhan kahit alam natin na ito ay makakasama sa atin, mga kapatid. Ganon din ang bayan ng Israel. Alam nila na posible silang maging alipin, mga kapatid. Posible silang magkaroon ng paghihirap, mga kapatid, dahil sa pagdemand nila ng hari na ayon sa kanilang kagustuhan. Pero dahil sa kanilang personal will, mga kapatid, nakipagmatigasan sila. Sabi nila, hindi, kundi magkakaroon kami ng hari sa amin. And then, ito na, mga kapatid, to make the long story short, naihalal na hari si Haring Saul as the demand of Israel, mga kapatid. And then in 1 Samuel chapter 10 verse 1, inanoint ni propeta Samuel si Saul, mga kapatid, na maging hari ng Israel. Praise God. At dahil si Saul, mga kapatid, ay galing sa personal will ng tao, of course, mga kapatid, hindi siya parang naging pagpapala sa bayan ng Israel. Ganon din sa atin, mga kapatid. Kapag ang isang bagay ay dumating sa atin at ito ay wala sa kalooban ng ating Panginoon, amen, kapag ito ay labas sa God's will, mga kapatid,
hindi naman magiging pagpapala ang dating nito sa atin, kundi magiging kalbaryo, mga kapatid, magiging pabigat sa ating pong mga buhay, magiging suliranin. Kaya nga may mga tao na nagsasabi, paraan niya akong nagpapasa ng krus. Hindi po, minsan mga kapatid, hindi naman kalooban ng Diyos na tayo ay magpasa ng krus. Minsan dahil epekto yan ng personal nating kalooban. Amen. Kasi ang utos ng Panginoon, gawin natin ang bagay na ayon sa kanyang kalooban. Pero dahil sa ating personal na kagustuhan, mga kapatid, kumbaga nagiging pabigat sa atin yung bagay na hiniling natin na labas sa kalooban ng ating Panginoon. So inanoint ni Samuel sa pamamagitan ng Diyos, mga kapatid, or inanoint ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel si Haring Saul. In 1 Samuel chapter 10 verse 1, inanoint ni Prophet Samuel si King Saul, mga kapatid. At ito na, mga kapatid, may mga bagay na hindi kinalugdan ng Diyos kay Haring Saul, mga kapatid. Unang-una, dahil sa lack of patience. Ito na yung mga bagay na matututunan natin kay Haring Saul, mga kapatid. Dahil sa lack of patience, kawalan ng pasensya, mga kapatid. Dahil nga si Saul ay hindi naman personal ordained ng Panginoon, hindi naman will ng Lord na i-ordain, but because of the demand of Israel, naging naihalal siyang hari, mga kapatid. So si Saul ay maraming imperfection, naging wicked, mga kapatid. Amen. Unang-una, nagkaroon siya ng lack of patience. Amen. In 1 Samuel chapter 13 verse 8 to 13, ganito pong sinasabi ng Biblia. At siya'y naghintay ng 7 araw, ayon sa takdang panahon na itinakda ni Samuel. Ngunit si Samuel ay hindi naparoon sa Gilgal, at ang bayan ay nangangalat sa kanya. At sinabi ni Saul, dalhin dito sa akin ang handog na susunugin, at ang handog tungkol sa kapayapaan. At kanyang inihandog ang handog na susunugin. At nangyari, na pagkatapos niyang maihandog ang handog na susunugin, narito, si Samuel ay dumating, at lumabas si Saul na sinalubong siya upang bumati sa kanya. At sinabi ni Samuel, ano ang iyong ginawa? At sinabi ni Saul, sapagkat aking nakita ang bayan ay nangangalat sa akin, at hindi ka dumarating sa mga takdang araw, at ang mga Pilisteo ay nagpupulong sa Mikmas. Kaya aking sinabi, ngayoy lulusungin ako ng mga Pilisteo sa Gilgal, at hindi ko pa naipamamanhik ang kagalingan sa Panginoon. Ako'y nagpumilit nga at inihandog ko ang handog na susunugin. At sinabi ni Samuel kay Saul, gumawa kang may kamangmangan. Hindi mo ginanap ang utos ng Panginoon mong Diyos na iniutos niya sa iyo, sapagkat itinatag sana ng Panginoon ang kanyang kaharian sa Israel magpakailanman. Praise God. So, unang-unang naging kasalanan, or dahil sa unang dahilan, mga kapatid, bakit hindi kinalugdan ng Diyos si Saul, dahil sa kawalan ng pasensya, mga kapatid. In 1 Samuel chapter 13 verse 8 to 13, mga kapatid, sa context nitong talata, mga kapatid, ito yung time na in-instruction na ni Prophet Samuel si King Saul na antayin siya sa loob ng 7 araw para sa peaceful offering, mga kapatid. Kaya lang, ang naging problema, dahil sa kawalan ng pasensya ni Haring Saul sa pag-aantay niya, mga kapatid, kay Prophet Samuel, kumbaga gumawa siya ng kaparaanan na akala niyang tama, mga kapatid. Kumbaga dahil sa kanyang pagkainip, imbes na yung gawain na para kay Prophet Samuel, siya na yung gumawa, mga kapatid. Kaya ano ang naging sabi ni Prophet Samuel nung siya ay dumating? Ano ang iyong ginawa? At sinabi ni Saul, sapagkat aking nakita ang bayan ay nangangalat sa akin, at hindi ka dumating sa mga takdang araw, at ang mga Pilisteo ay nagpupulong sa Mikmas. So kumbaga sinisisi na ng Israel si Haring Saul, mga kapatid. Amen. Kasi ang mga Israelites during that time, mga matitigas talaga ang ulo, mga kapatid. Kaya aking sinabi, ngayon lulusungin ako ng mga Pilisteo sa Gilgal, at hindi ko pa naipapamanik ang kagalingan sa Panginoon. So, kumbaga, yung peaceful offering, mga kapatid, na instruction ni Samuel na antayin siya bago mag-aalay, ginawa na ito ni
Haring Saul, mga kapatid, dahil sa kanyang kawalan ng pasensya. So, maging sa buhay ng tao, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Diyos, nawawalan din tayo dahil sa kawalan natin ng pasensya, nakakagawa tayo ng bagay na akala natin tama pero mali para sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Kagaya ni Saul, dahil sa kanyang pagkainip sa kakaantay kay Propeta Samuel, yung bagay na hindi naman aligned sa dapat niyang gawin, mga kapatid. Kasi supposedly during that time, ang maglilid sana sa pag-aalay ang mga high priest, mga kapatid. Pero si Saul ay hindi naman high priest, siya po ay hari, mga kapatid. Kaya lang ginawa niya yung trabaho ng pang high priest. Sa buhay nating mga mananampalataya, minsan ganun din tayo. Dahil sa kagustuhan natin, mga kapatid, na parang magkaroon tayo ng desire, mga kapatid. Kumbaga, yung ministry ng iba na hindi natin ministry, parang yun na yung tinatrabaho natin, mga kapatid. Kumbaga, niwawalan na natin ng posisyon o ng ministry ang iba dahil yung ministry na dapat sana sa kanila, tayo na yung nagtitake over, mga kapatid. Praise God. So, kagaya ni Saul, hindi naman niya ministry, mga kapatid, ang sa pag-aalay kasi ang ministry niya is to become a king, mga kapatid, yung sa kingship. Pero dahil sa kanyang pagkainip, yung trabaho ng high priest, kumbaga tinake over niya ito at dahil doon, nagalit sa kanya si Samuel, mga kapatid. Amen. Hindi siya kinalugdan ng propeta. Amen. Pero may kasalanan din si Samuel dahil hindi siya dumating sa takdang panahon na sinabi kay Saul, mga kapatid. Hindi siya dumating. Amen. So minsan tayong mga mananampalataya, guilty din tayo dito, mga kapatid. Amen. Halimbawa, ang start niya ng gawain or halimbawa, sabihin natin may Bible study, mga kapatid, mag-start niya ng 4 p.m. So, nagsiuwian na yung mga tuturuan. It is because ang tagal dumating ng magtuturo, mga kapatid. Ganon din yung nangyari kay Saul at kay Samuel. Dahil si Samuel ay hindi dumating sa takdang oras na in-instruct niya kay Saul, mga kapatid, nainip si Saul. Kaya gumawa siya ng paraan, mga kapatid, para kumbaga maibsan sa kanya yung galit kasi siya na yung sinisisi ng bayan ng Israel, mga kapatid. Minsan sa buhay nating mga tao, minsan gumagawa tayo ng bagay na akala natin tama, pero yun pala ay mali, mga kapatid. Hindi lahat ng bagay na patungkol sa Diyos ay tama. Pero kapag hindi natin ito naunawaan, mga kapatid, ito po ay nagiging mali. Amen. Nagiging mali ito, mga kapatid. Praise God. Kaya sa buhay natin, kinakailangan hanapin natin kung ano ba yung kalooban ng Diyos, mga kapatid, upang maging tama ang ating pagsunod sa atin pong Panginoon. Amen. Kinakailangan hanapin natin ang kalooban ng ating pong Panginoon upang maging karapat-dapat tayo sa pagsunod sa Kanya, mga kapatid. Praise God. So, ganun yung nangyari, mga kapatid. Hindi kanulugdan si Saul. It is because of his lack of patience, mga kapatid. Hindi siya marunong magantay sa kung ano yung instruction ng Diyos sa kanya, mga kapatid. Amen. At sana sa buhay natin, mga kapatid, kung tayo man ay nasa waiting season, ma-develop sa atin yung patience, mga kapatid. Amen. Kasi kapag ang isang bagay na kahit kalooban niya ng Panginoon, mga kapatid, kapag yan po ay dumating sa hindi takdang panahon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, yan po ay nagiging sumpa para sa atin. Amen. Although blessing na maituturing, pero kapag yan ay wala sa perfect time ng ating Panginoon, yan po ay magiging sumpa para sa atin. Anong halimbawa niyan? Mayroon kang kotse. Humiling ka sa Diyos ng kotse, pero dahil sa hindi ka makapag-antay, kasi hindi pa naman yung right time para na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, mga kapatid, kumbaga yung kotse nakuha mo o nagkaroon ka, mga kapatid. Pero dahil sa wala pa yan sa oras na itinakda ng Panginoon, yung kotse na yan, mga kapatid, na nakuha mo, parang naging pabigat tuloy sa iyo kasi namumroblema ka ngayon pagdating sa maintenance, namumroblema ka ngayon pagdating sa panggasolina, mga kapatid. Ganon din sa buhay natin, mga kapatid.
Kapag ang isang bagay ay dumating sa atin at ito ay hindi kalooban ng Panginoon sa takdang oras, yan po ay magiging sumpa sa atin. Halimbawa, pagdating sa pag-aasawa, mga kapatid, maraming mga tao na excited na pumasok pagdating sa pag-aasawa. To the point na ayaw na nilang kilalanin, mga kapatid, yung magiging partner nila. Kaya pagdating ng panahon, mga kapatid, yung dating akala nilang pagpapala na tao sa kanila ay naging sumpa para sa kanila, mga kapatid. Praise God. So sa kalooban ng Diyos, iba ang timeline ng Diyos compare sa atin. Iba yung kalooban ng Panginoon sa kalooban ng tao, mga kapatid. Praise God. Kaya sabi nga ng Bible, when the time is right, ang Diyos mismo, mga kapatid, ang kikilos para tugunin o para ganapin ang isang bagay para sa atin. Why? Ang sabi ng Ecclesiastes, He hath made everything beautiful in His time, mga kapatid. May sariling pagpapasya ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. So, tayo po, mga kapatid, ay dumating na sa takdaang oras ng atin pong pagtatapos. Supposedly mahaba pa itong topic, pero siguro gawin nating part 2 bukas, mga kapatid. Ito yung part 1 at gawin nating part 2 bukas. At sana po kayo po ay napagpala at mayroon pong natutunan ngayong umaga, mga kapatid. So pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon sa ating pagtatapos, mga kapatid. Tayo po ay manalangin upang magpasalamat po sa atin pong Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga salita mo na ipinagkaloob mo po sa amin. At salamat sa pagpapaalala mo sa aming buhay, Panginoon, na sa lahat ng bagay, kinakailangang i-acknowledge ka namin, Panginoon, upang malaman namin kung ano bang kalooban mo. At turuan mo kami, Panginoon, na sa panahon na kami ay nalilihis dahil sa aming mga personal will, Panginoong Yesus, tulungan mo kaming ma-redirect ang aming at naway kayo po ay napagpala ng ating pong Panginoong Yesus, mga kapatid. Praise God. So ngayon, batiin natin ang lahat ng sumubaybay sa atin sa FB Live. Good morning po, Sister Bisonia Annalyn. Thank you so much for watching. Sister Yoli Albao, good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Zenaida Ubado Doctolero, thank you so much for watching. Sister Angelita Liguro, thank you so much for watching. At pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Brother Andy Orozco, good morning po sa inyo. Sister Gemma Guelas, Sister Marilyn Ayok, thank you so much for watching. Sister Margie Guetan, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon dyan po sa lugar ng Santa Remedios. Sister Bisonia Annalyn, thank you so much for watching. At sa lahat, mga kapatid, ang nanood sa atin ngayong umaga, thank you so much po sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa ating pong programa. At magsama-sama tayo muli bukas, mga kapatid, para sa part 2 ng ating topic. At lagi po nating tandaan, anuman po ang ating mga pagsubok na pinagdadaanan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless us all.